Hoy mga mare, hali kayo rito, bilis! Iurong nyo yung mga nilalabahan nyo dahil ang chismis natin ngayong hapon ay hindi lang basta-basta. Itago natin sa pangalang Operasyon Agaw Leading Man. Ako ang inyong dakilang narator na mas updated pa sa utang nyo kaysa sa sarili kong bayarin. At ngayong araw, ang pagpipiyastahan natin ay itong si Bella. Sus Mariosep, tong batang to, akala mo ay laging nasa loob ng pelikula kong makaaura? Naka-floral dress pa ang lola mo na parang pupunta sa garden party kahit sa kanto lang naman ang lakad, mukha naman siyang wallpaper. Bakit ba siya ang bida rito? Akala niya siguro dahil nag-effort siyang mag-makeup at magplansya ng buhok na parang rebonded sa parlor ni Junior ay darating na ang kanyang the one. Pero huwag siyang magpapakasiguro dahil habang ako ang may hawak ng mikropono at ng tadhana niya, hinding-hindi ko hahayaang mapunta sa kanya si Liam. Akin lang si Liam, mga mare. Kaya ihanda nyo na ang mga tenga nyo dahil gagawin ko ang lahat para maging horror movie ang rom-com ni Bella. Panoorin nyo kung paano ko siya ipapahiya sa harap ng pinapangarap niyang CEO. Akala mo sa'yo na si Liam over my dead body. Heto na talaga yun, Lord. Ramdam na ramdam ko ng universe na nakikipagtulungan sa akin para matapos na ang mahabang panahon ng aking pagiging single at palaging sawi sa pag-ibig. Hindi ako nag-effort mag-skincare ng halos 1 oras kagabi para lang mauwi sa walang hapon na to dahil alam kong itong cafe na to ang magiging saksi sa simula ng aking forever. Sabi kasi sa horoscope ko kaninang umaga, a mysterious man will change your life. At feeling ko yun na yung lalaking kapapasok lang ng pinto na animoy nag-slow motion ng paligid sa paningin ko. Lord, kahit wag niyo na po akong bigyan ng bonus sa trabaho, basta ibigay niyo lang sa akin ang lalaking titingin sa akin ng malalim at sasabihing ako ang missing piece ng buhay niya. Handa na akong kiligin, handa na akong magmahal ng todo, at higit sa lahat, handa na akong magpalit ng relationship status sa Facebook para mamatay sa inggit ng lahat ng mga haters ko. I usually don't believe in coincidences. Lalo na yung mga cliché na eksena sa movies. Pero the moment I stepped into this coffee shop, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may matinis na boses sa paligid na hindi ko maintindihan, pero ramdam ko yung burning tension. I'm just here for a quick espresso bago ang board meeting ko, pero my eyes keep drifting toward that girl sa tapat ng window. She looks so radiant sa floral dress niya, and para siyang naghihintay ng himala right at this moment. There's something about her na nagtutulak sa akin na lapitan siya, but every time I take a step, parang nanunuyo ang lalamunan ko sa kaba. Sanay naman akong mag-handle ng malalaking deals, but for some reason, feeling ko ngayon ay karakter lang ako sa isang laro na hindi ko kontrolado. I just hope this goes well. Dahil feeling ko magiging magulo ang hapon na ito para sa aming dalawa. O ayan na mga mare, kitang-kita nyo ba ang pag-aura ni Bella? Akala mo naman nanalo sa loto kung makangiti habang papalapit sa kanya si Liam. Pero dahil ako ang may hawak ng remote control ng kwentong to, hindi ko hahayaang maging perfect match ang eksenang to. Tingnan nyo tong waiter na dadaan sa gilid nila. Parang antok na antok pa, di ba? Well, bibigyan ko lang naman siya ng kaunting tulak para yung hawak niyang tray ng iced caramel macchiato ay dumiretso sa pagmumukha ni Bella. Sa puting-puting floral dress niya. Panoorin niyo kung paano magiging iced coffee shower ang romantic moment na to sa loob ng 3, 2, 1. Ayun! Bullseye! Natapunan ng lola niyo. Bagay lang yan sa'yo, Bella. Masyadong pabebe ang outfit mo. Ayan tuloy, mukha ka ng basahang may gatas. Diyos ko, ano ba yan? May dress! Yung floral dress ko na pinag-iipunan ko ng 3 buwan, punong-puno na ng kape! Bakit naman ganito, Lord? Saktong-sakto na sana yung paglapit ni Liam sa akin. Yung amoy niya ay abot langit na, tapos bigla na lang akong nagmukhang biktima ng baha rito sa gitna ng kafe. Ang lagkit-lagkit ng pakiramdam ko, at feeling ko ay tumatagos na hanggang kaluluwa ko yung lamig ng yelo. Gusto kong umiyak pero nakakahiya dahil nakatingin sa akin ang lahat, lalo na si Liam na mukhang na-shock din sa nangyari. Nakakainis talaga. Sino ba yung waiter na yun? At bakit parang feeling ko may tumulak sa kanya kahit wala namang tao sa likod niya? Sira ng outfit ko, sira ng aura ko, sira na yatang buong buhay ko sa harap ng lalaking pinangangarapan ko. Hey, calm down. Don't cry. It's just coffee.
Wait, let me help you with that. Miss, please get some more napkins. Bilis! Here, tape my coat muna para hindi ka lamigin at para matakpan yung mancha sa dress mo. Don't worry about the mess. The important thing is hindi ka napaso o nasaktan. You know, actually, you still look fine. Kahit may kape ka sa mukha, may charm ka pa rin. Let's just get you cleaned up first, okay? Accidents happen, and I'm just glad I was right here when it happened. Huwag mo nang isipin yung mga taong nakatingin. Just focus on me. I'll take care of this. And I'll even buy you a new dress if I have to. So please, stop trembling na. I'm here now. Nakakaloka? Ano ba tong naririnig ko? Imbis na ma-turn off si Liam dahil mukhang nang burak ng si Bella, lalo pang naging gentleman ng mukong. Pinaliguan ko na nga ng kape. Coat pa ang ibinigay. Mare, ang mahal ng coat na yan. Yan yung brand na galing pang Italy, tapos ipapaunas lang sa pabebe na yan. Nakakasuka ang pagka-gentleman ni Liam. Parang gusto kong isuka yung kinain kong kwek-kwek kanina. Akala ko ba matatapos na ang date na to sa hiyawan? Bakit parang naging saksi sa pag-ibig pa yung aksidenteng ginawa ko? Hindi ako papayag na ganito lang kadali ang lahat. Sige Liam, magpakabayani ka ngayon. Pero sa susunod na eksena, sisiguraduhin kong hindi lang kape ang tatalsik sa inyo. Humanda kayo dahil ang susunod kong sabotahe, siguradong ikaluluwa na ni Bella ang huling hiningan niya sa sobrang hiya. Ayan na mga mare, tingnan niyo si Bella, hiyang-hiya kunwari, pero ang totoo ay tuwang-tuwa ang lola niyo dahil suot niya ang coat ni Liam. Nakakaloka, amoy Liam na ang bruha, feeling niya siguro ay nasa dulo na siya ng pelikula at magkikis na sila sa tapat ng banyo. Akala mo naman ay bagay sa iyo yung coat, mukha ka lang namang batang nalunod sa oversize na damit. Pero dahil masyado kayong kumpante, heto na ang susunod kong pasabog. Habang naghihintay si Liam sa labas at papasok si Bella sa banyo para maglinis, gagawin kong slip and slide ang entrance ng CR. At hindi lang yan, sisiguraduhin kong sa sobrang pagmamadali ni Bella, maiipit ang layayan ng coat ni Liam sa pinto. Panoorin niyo kung paano magiging stuck in the moment ang bruhang to sa pinaka nakakahiyang paraan. Oh my God, Lord, totoo ba to? Amoy-amoy ko na yung pabango ni Liam dito sa coat niya. Parang nasa cloud nine na ako kahit na punong-puno ako ng mantsa ng kape. Ang gentleman niya talaga. Feeling ko ako na ang pinaka-special na babae sa buong mundo ngayong hapon na to. Kahit pa nga nagmukha akong basang sisiw kanina. Liam, wait lang ha. Lilinisin ko lang tong dumi sa dress ko para hindi naman ako masyadong nakakahiya habang kasama mo. Pero teka, bakit parang andulas ng sahig dito sa tapat ng CR? Wow, muntik na ako dun. At hala, bakit ayaw bumukas ng pinto? Teka, naiipit yata yung coat ni Liam sa siwang ng pinto. Oh no! Oh no! Liam, huwag mo naman akong tignan! Naiipit ako! Nakakahiya! Bakit ba palaging ganito ang nangyayari sa akin sa harap niya? Bella, is everything okay in there? Parang narinig kitang sumigaw, and I noticed naipit yata yung coat ko sa doorframe. Don't panic, okay? Just stay still. Baka mapunit yung dress mo o yung coat ko if you pull it too hard. Hayaan mo, I'll try to push the door from here while you try to unhook the fabric sa kabilang side. Honestly, you don't have to be this embarrassed. I find your clumsiness actually quite adorable. It's better than being with someone who's too perfect and boring, you know? So take your time, relax, and just tell me if you need me to call the staff. I'm not going anywhere. I'll stay right here sa labas ng pinto hanggang sa maging okay ka na. Ano? Adorable daw? Hoy, Liam! Magising ka nga sa katotohanan! Ang tawag doon ay syunga, hindi adorable! Nakakasuka na talaga tong script na to. Parang gusto kong i-delete ang buong episode sa sobrang tamis ng pananalita nitong si Liam. Imbes na mapunit ang coat at magalit siya, mas lalo pa silang naging close dahil sa pinto na yan. Ang plano ko ay mapahiya si Bella, hindi ang magkaroon sila ng bonding moment sa tapat ng banyo. Hindi pwede to, mga mare. Kung ayaw niyang ma-turn off sa clumsy moves ni Bella, pues dadaanin natin sa amoy. Lalagyan ko ng clogged sink sound effect at amoy imburnal ang banyong yan para mapalabas na si Bella ang sanhi ng masamang amoy. Let's see kung magiging adorable pa yan kapag akala ni Liam ay si Bella ang source ng pollution dito.
Oh, ayan na! Akala nyo ba ay matatapos ang banyo serye na to sa pa-sweet effect ni Liam? Nagkakamali kayo mga mare. Dahil kung hindi ko sila makuha sa dulas, dadaanin ko sila sa amoy. Habang pinipilit nilang tanggalin yung naipit na coat, heto na ang mahiwagang spell ko, Instant Clogged Sink at Sewerage Explosion Effect. Gagawa ako ng amoy na mas masangsang pa sa kanal na hindi nalinis ng 10 taon sa ilalim ng init ng araw. At ang best part, sisiguraduhin kong ang amoy ay lalabas mismo sa ilalim ng pinto kung nasaan si Bella. Para isipin ni Liam na ang dream girl niya ay hindi lang clumsy, kundi biohazard din. Amuyin nyo yan mga mare. Let's see kung makapag I love you pa tong CEO na to kapag ang ilong niya ay sumusuko na sa baho. 1-0 na ako nito for sure. Ano ba tong nangyayari? Lord, bakit biglang bumaho ng ganito rito sa loob? Parang may sumabog na ewan sa ilalim ng lababo. Ang tapang ng amoy. Parang amoy bulok na itlog na hinaluan ng imbornal. Nakakahiya. Siguradong amoy na amoy din ito ni Liam sa labas at iisipin niyang ako ang may dawa nito. Liam, promise, hindi ako yun. Hindi ko alam kung bakit biglang nag-amoy ganun dito. Baka may problem yung pipes. Gusto ko nang lamunin ng lupa sa sobrang hiya. Bakit ba sa dinami-rami ng pagkakataon, ngayon pa nag-malfunction ang plumbing ng cafe na to? Parang gusto ko na lang mag-disappear na parang bula at wag nang lumabas kailanman. Hindi ko na alam kung paano pa ako titingin sa mata ni Liam paglabas ko rito. Baka isipin niya may kakaiba akong sakit sa tiyan. Sobrang malas ko na talaga. Parang may sumusumpa sa bawat step ko ngayong araw. Ooh, that's a very strong scent. Bella, are you okay in there? Don't worry, I know it's not you. Ramdam ko na ang pipes ng building ang may problem. I can hear the gurgling sounds sa floor. Honestly, hindi mo kailangan mag-explain or mahiya sa akin. If anything, I feel bad now you have to experience this while you're already stressed about your dress. Just cover your nose with the coat, okay? Hayaan mo, I'll talk to the manager para ma-fix to, and we can get out of here. Hindi nito mababago yung impression ko sa'yo. Accidents happen, and this plumbing issue is definitely not your fault. Just hang in there for a few more seconds. Kukunin ko lang yung susi sa staff para mabuksan tong pinto. I won't leave you here, okay? I promise. Ano raw? I know it's not you? Hoy Liam, ano bang klaseng ilong ang meron ka? Bakit napaka-understanding mo? Dapat ay diring-diri ka na ngayon at nagtatakbo palabas ng kafe habang isinusumpa ang pangalan ni Bella. Mare, hindi ko na kinakaya tong Liam na to. Parang may love potion na ininom. Kahit amoy kanal na ang paligid, ang gentleman pa rin. My goodness, nakaka-high blood ang pagiging green flag niya. Parang gusto kong dagdagan ang budget ng kamalasan dito. Kung hindi kaya tinatablan sa baho, pues sa susunod na eksena, sisiguraduhin kong ang gentleman moves mo, Liam, ang magiging mitya ng away nyo. Akala nyo ha, hindi pa ako tapos. Maghanda kayo sa paglabas ni Bella sa banyong yan dahil may inihanda akong wardrobe malfunction na siguradong ikalalaglag ng pustiso ng mga nakatingin. Ayan na! Lalabas na ang ating Princess of Canal mula sa banyo. Nakita niyo ba yung pinto? Bubukas na yan dahil nakuha na ni Liam ang susi. Pero sandali lang mga mare, huwag kayong kukurap. Habang humahakbang si Bella palabas ng dahan-dahan, yung zipper ng floral dress niya na nabasa ng kape ay gagawan ko ng magic trick. Bibigayan sa likod. At dahil suot niya ang coat ni Liam, iisipin niya ay safe siya. Pero di ba ang sutil ko? Gagawa ako ng kunwaring aksidente kung saan mahuhulog ang coat sa balikat niya sa harap mismo ng mga tao. Let's see kung gaano ka-radiant ang tingin ni Liam sa'yo, Bella, kapag ang likod mo ay parang open house na sa sobrang laki ng punit. Handa na ang camera ko. Ay, ang mga mata ko pala para sa pinaka-epic na wardrobe malfunction ng taon. 3, 2, 1, hila! Salamat sa Diyos, nakalabas din. Liam, thank you so much. Akala ko ay doon na ako titira sa loob habang buhay kasama yung amoy na yun. Sobrang nakakahiya talaga. I don't know why this is happening to me. Teka, hala, ano yung narinig kong tunog? Parang may pumutok na kung ano sa likod ko. Oh my God! Ang zipper ko! Hindi ako pwedeng magkamali. Naramdaman ko yung lamig ng hangin sa likod ko. Liam, don't look! Please, turn around. Bakit ba ngayon pa nasira to? At yung coat, bakit biglang nadulas sa balikat ko? Lord, ayoko na. Lalamunin na talaga ako ng lupa ngayon din. Nakahawak ako sa dibdib ko para hindi mahulog ang damit ko pero feeling ko ay kitang-kita na ang kahihiyan ko sa buong cafe. Bakit ba ang lupit-lupit ng tadhana sa akin ngayong araw na to? Hey, stop. Don't move, Bella. I've got you. Close your eyes and just lean on me.
Huwag mo intindihin yung ibang tao. In one swift move, I'm wrapping my coat tighter around you and locking it with my arms. There, you're safe. No one saw anything, I promise. To the people staring, look away. Move on with your coffee. Bella, listen to me. Look at my eyes. It's just a dress, okay? Hindi mo kasalanan the faulty young zipper. Take a deep breath. I'm going to lead you out of here and we're going straight to my car. I won't let anyone take a photo or even look at you. Trust me, okay? We're getting out of this place right now. Just hold on to me tightly and don't let go. Nakakairita na talaga. Ano ba to? Imbes na mag-viral si Bella bilang the girl with a broken zipper, naging the girl in the CEO's arms pa ang drama? Hoy Liam, bakit ang bilis ng reflexes mo? Para kang ninja na binalot agad siya sa coat mo. Mare, nakita niyo yun? Imbes na pandirihan, niyakap pa niya para protektahan. Parang nanonood doon ng live action na Wattpad story at ako yung bida na laging talo. Bakit ba napaka-perfect mong lalaki, Liam? At ikaw, Bella, ang galing mo ring umarte na parang kawawa para lang makadikit sa kanya, ha? Hindi ako papayag na ganito lang ka-smooth ang exit nyo. Sige, mag-drive kayo sa sasakyan mo, Liam, pero sisiguraduhin ko na ang traffic sa EXA ay magiging kasing bagal ng pag-usad ng utak ni Bella. Walang romantic car ride na mangyayari dahil gagawin kong oven ang loob ng sasakyan mo. Mag-ready kayo sa scene 5 dahil dun ko kayo lulutuin sa init. Ayan, nakasakay na sila sa loob ng mamahaling sasakyan ni Liam. Ang bango, di ba? Amoy tagumpay. Pero sandali lang, Bella. Huwag ka munang masyadong komportable dyan sa leather seat dahil heto na ang susunod kong gimmick. Habang seryoso si Liam sa pagmamaneho at ikaw naman ay pabebe na nakayakap sa coat niya, biglang magmamalfunction ang aircon at hindi lang basta mamamatay. Gagawin kong heater ang buga ng hangin. Gusto niyo ng steamy na moment? Pues bibigyan ko kayo ng steamy na parang nasa loob ng siopaw steamer. Panoorin niyo kung paano hulasan ng makeup tong si Bella at kung paano mamuo ang pawis sa noo ni Liam. Let's see kung gaano pa kayo ka-sweet kapag amoy araw na kayong dalawa sa loob ng sasakyang ito habang nakastock sa traffic. Pawis pa more, Bella? Hala, Liam, napapansin mo ba? Parang biglang uminit yata rito sa loob. Kanina lang ay giniginaw ako dahil sa basa kong damit. Pero ngayon, parang pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng disyerto. Lord, ano ba tang nangyayari? Yung makeup ko, nararamdaman ko ng humuhulas at dumadaloy pababa sa leeg ko. Nakakahiya. Baka magmukha na akong rakista sa gulo ng eyeliner ko mamaya. Liam, sorry ha. Baka nasisira na yung aircon mo dahil sa akin. Ang lagkit-lagkit na ng pakiramdam ko. At yung coat mo, baka mabasa na rin ang paawis ko. Gusto ko sanang mag-isip ng topic para makapag-usap tayo. Pero yung utak ko, parang naluluto na rin sa init. Bakit ba ang malas-malas ko talaga ngayong araw? Mula kafe hanggang dito sa sasakyan, parang may kung ayong sumpa na nakabuntot sa akin. I noticed it too, Bella. It's strange. Bago pa lang tong sasakyan but the AC is suddenly blowing hot air. Just bear with it for a while, okay? Bubuksan ko lang yung windows para pumasok yung hangin kahit medyo maingay dito sa kalsada. Don't worry about your makeup or the coat. I don't care about those things. Ang mahalaga, hindi ka nahihilo sa init. Here, drink some water. May cold bottle ako rito sa console. You know, despite everything that happened today, the coffee, the restroom, the zipper, and now this heat, I still don't regret meeting you. In fact, this is the most exciting date I've had in years. Most of my dates are boring and scripted, but with you, everything is unpredictable. And I think I like that. So, just relax. We'll get through this traffic together. Anong sabi mo, Liam? Unpredictable? I like that. Mare, nakakapanindig balahibo na tong naririnig ko. Niluluto na sila sa loob ng sasakyan. Nagmumuha na silang mga hulas na prito. Pero nakukuha pa rin nilang maglandyanan. Ano bang klaseng gayuma ang pinakain mo rito kay Liam, Bella? Hindi ako papayag na ang heater ko ay maging mitya lang ng bonding nyo. Imbis na mag-away sila dahil sa init at lagkit, mas lalo pa silang nagkakadevelopan. Nakakawindang! Sige, mag-enjoy kayo sa traffic. Pero siguraduhin ko na pagdating nyo sa destinasyon nyo, may mas malaking pasabog akong inihanda. Kung hindi kayo tinatablan sa init, tignan natin kung hindi kayo manginig sa surprise guest na tatawagan ko ngayon din. Humanda ka, Bella, dahil ang tunay na kontrabida ng buhay mo, darating na.
Aba, masyado na kayong feeling close dyan sa loob ng SUV na yan Pawis na nga kayo, nagagawa nyo pang mag-exchange ng mga deep thoughts. Pwes tapos na ang maliligayang oras nyo dahil heto na ang aking secret weapon. Idi-dial ko lang naman ang number ng kaisa-isang babaeng kayang magpa-atake sa puso kay Bella, ang ex-girlfriend ni Liam na si Tiffany. Si Tiffany na parang model ng shampoo, amoy sosyal at higit sa lahat, walang preno ang dila. Panoorin niyo kung paanong mag-iibang timpla ng mukha ni Bella kapag narinig niya ang boses ng babaeng to sa Bluetooth speaker ng sasakyan. Oops! Iko-connect ko na ang phone ni Liam sa car audio para rinig na rinig ni Bella ang bawat salita. Ring ring mga mare, heto na ang totoong pasabog. Sana talaga hindi na matapos tong traffic na to, kahit mainit. Dahil sa bawat salitang binibitawan ni Liam, pakiramdam ko ay unti-unti akong nahuhulog sa kanya. Pero teka, bakit biglang nag-ring yung screen sa dashboard? Tiffany calling? Sino si Tiffany? At bakit may heart emoji pa sa tabi ng pangalan niya sa phone ni Liam? Biglang nanlamig yung mga kamay ko kahit pawis na pawis ako sa init. Feeling ko, ito na yung moment na magigising ako sa panaginip na to. Isang magandang pangalan, isang heart emoji. Lord, baka naman ito na yung the end ng maikling love story ko. Parang gusto ko nang tumalon palabas ng sasakyan bago ko pa marinig kung sino tong babaeng to. Pero hindi ko magawa dahil nakalock yung pinto. Heto ma, sasagutin na ni Liam. Lord, please, sana pinsan niya lang to. Damn, not now. Tiffany, why are you calling? I told you we're done and I'm in the middle of something important right now. Stop it, Tiffany. Hindi mo kailangang mag-skandalo or pumunta sa office. I'm with someone right now and I don't want you harassing her or me. No. I don't care kung ano pang sabihin mo or kung sino pang tawagin mo. It's over. Look, I'm hanging up. Don't call me again. Bella, I'm so sorry you had to hear that. That was my ex, and she's just... She can't accept that I've moved on. Please, don't mind her. You're the one I'm with right now, and she doesn't matter anymore. Trust me, hindi ko hahayaang guluhin niya ang hapon na to. Hala, we're done daw. She doesn't matter. Sus, Liam, gasgas na yung linyahan mo. Pero aminin mo, Bella, kumirot ang puso mo, di ba? Kahit sabihin ni Liam na tapos na sila, alam nating mga marites na ang mga ex ay parang multo. Laging nagpaparamdam kapag masaya ka na. Nakita niyo ba yung panginginig ng kamay ni Bella? Yan ang gusto ko. Ang galing mo talaga, Maring Narrator. Ngayon, ang steamy car ride nyo ay naging awkward car ride na. Hindi na kayo makatingin sa isa't isa, no? At huwag kayong mag-alala dahil hindi lang tawag ang gagawin ni Tiffany. Sinabi ko na sa kanya kung nasaan kayo. Abangan nyo sa Scene 7 dahil ang face-to-face encounter na hinihintay nyo mangyayari na sa tapat ng bahay ni Bella. Giyara na to! Ayan na! Welcome home, Bella! Pero imbes na red carpet ang bumungad sa'yo, ang bumungad sa atin ay ang nag-iisang Tiffany. Naka-stilettos, naka-designer bag, at ang kilay? Aba, mas matulis pa sa kutsilyo ng nanay mo. Mare, tignan niyo mukha ni Bella. Parang nakakita ng maligno sa tapat ng sariling bahay. Ito na ang pagkakataon ko. Habang pababa sila ng sasakyan, sisiguraduhin kong matatapisod si Bella para lalo siyang magmukhang kawawa sa harap ng Diyos ang ex ni Liam. Panoorin niyo ang banggaan ng floral dress na may mancha versus designer suit na amoy Chanel. Ito na ang main event ng hapon na to. Go, Tiffany. Galingan mo ang panlalait. Istas mo tong si Bella hanggang sa mag-breakdown siya rito sa kalsada. Fight, fight, fight! Sino ba to? Siya na ba yung Tiffany na tumawag kanina? Lord, bakit naman ang ganda niya? Ang tangkad niya, ang kinis, at mukhang kahit pawisan siya ay amoy bulaklak pa rin. Samantalang ako, mukha ng basang sisiw na naulanan ng kape. Pero sandali lang, hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan. Bahay ko to, teritoryo ko to. Kahit sira ang zipper ko at suot ko ang coat ni Liam, hindi ko hahayaang tapakan niya ang pagkatao ko sa harap mismo ng gate namin. Liam, sino ba talaga siya at bakit siya nanggugulo rito? Tiffany,
Kung sino ka man, hindi ko alam kung anong kailangan mo. Pero kung balak mong mag-eksena rito sa tapat ng bahay ko, nagkakamali ka ng kinalaban. Baka gusto mong ipakilala kita sa mga kapitbahay kong marites para malaman mo kung paano ang tunay na bardagulan sa kanto. Tiffany, what the hell are you doing here? I told you to stop following me. This is stalking, and I won't hesitate na tumawag ng security or even the police. You have no right na pumunta rito at harasin si Bella sa harap ng bahay niya. Look at yourself. You're making a scene for nothing. It's over, Tiffany. Get that through your head. There is no us anymore. And definitely, there's no way na babalik ako sa'yo after everything you did. Bella is 10 times better than you because she's real and she's the one I want to be with. So please, umalis ka na bago ko pa makalimutan na naging bahagi ka ng past ko. Don't you dare touch her or even say another word, or else you'll regret ever stepping foot on this street. Ano? 10 times better? Liam, bulag ka ba o sadyang wala ka lang talagang taste? Mare, nakita niyo yun? Pinagtanggol na naman niya yung Bella na yan. Himbis na mag-away sila, mas lalo pang pinandigan ni Liam tong pabebe na to. Nakaka-high blood, parang sasabog ang ugat ko sa leeg. Ang plano ko ay mag-away sila dahil sa selos. Pero bakit parang naging action drama na may kasamang heroic music ang nangyari? Hindi pwede to. Tiffany, ano ba? Gumanti ka! Sabunutan mo! Huwag kang tumayo lang dyan na parang estatwa. Pero teka, anong ginagawa ni Bella? Bakit parang kukuha siya ng timba ng tubig? Naku, heto na ang water war sa kanto. Sige Bella, buhusan mo. Let's see kung gaano kaganda yan si Tiffany kapag nagmukhang rin siyang basang aso. Ayan na mga mare, heto na ang hinihintay natang climax. Nakita niyo ba si Bella? Pumasok sa loob ng gate pero hindi para umiyak, kundi para kumuha ng hose. Aba, matapang ang lola niyo. At si Tiffany naman, nakapamaywang pa habang tinitignan ng sapatos niyang designer. Hindi niya alam na sa loob ng 3 segundo, magmumukha siyang biktima ng bagyong Ondoy. Go Bella! Ipakita mo ang galing mo sa pagdidilig, hindi ng halaman, kundi ng mga bruhang ex na hindi marunong rumespeto ng boundary. Pero teka, bilang sutil na narrator, gagawin kong extra madulas ang tsinelas ni Bella para habang nagbubuhos siya, sumemprang din siya. Sabay silang mababasa, sabay silang magmumukhang tanga. Giyera na ito mga mare, buhos na! Kanina pa ako tinitiis sa kamalasan ngayong araw, mula sa kape hanggang sa sirang zipper. Pero yung pati ikaw, Tiffany, dadagdag pa sa eksena ko? Sobra na to! Akala mo ba matatakot mo ako sa shades at sa brand ng bag mo? Bahay ko to, at sa bahay na to, ang mga basura, dinidilig ng tubig para lumayas. Heto ang sayo! At sayo rin! Akala mo siguro iiyak lang ako sa tabi habang nilalait mo ako sa harap ni Liam? Well, nagkakamali ka. Kung gusto mo ng eksena, bibigyan kita ng rainy day special dito mismo sa tapat ng gate namin. Liam, lumayo ka dyan, baka madamay ka dahil ang babaeng to kailangang mahimasmasan sa sobrang taas ng lipad. Oh, ayan, fresh na fresh ka na ba, Tiffany? Mukha ka ng basang aso na naligaw sa kalsada. Whoa, Bella, chill. I didn't expect you'd actually do that, but honestly, that was amazing. Tiffany, I told you to leave, but look at you now. You're literally soaked. Siguro naman ngayon clear na sa iyo that you're not welcome here. Bella, I never knew you had this side of you. Ang tapang mo pala talaga when pushed to the limit. Don't worry about the mess. Ako na ang bahala rito. Tiffany, go home before I call the barangay and have you recorded for harassment. I'm actually proud of you, Bella. You stood up for yourself, and that's one of the reasons why I'm becoming more and more interested. Say, oh, come here. Let's get you inside before you catch a cold too. Hayaan mo na siya dyan. She got what she deserved. Anong sabi mo, Liam? Proud ka? Mare, naririnig niyo ba yun? Binuhusan na ng tubig ang ex niya? Nagmukha ng basang-basahan yung Tiffany, pero yung lalaking to mas lalo pang na in love? Ano bang klaseng utak meron tong si Liam? Parang kahit tumalon si Bella sa putikan, sasabihin pa rin niyang, "You look beautiful, babe." Nakakasuka! Nakakasuka talaga! Ang plano ko ay magmukhang palingkera si Bella para ma-turn off si Liam, pero naging strong woman image pa ang kinalabasan. Grabe, hindi ko na kinakaya ang kamartiran nitong living man na to. Pero sandali, huwag kayong pakakasiguro dahil kung hindi ko kayo nakuha sa tubig, dadaanin ko kayo sa family pressure. Hintayin niyo lang lumabas ang nanay ni Bella mula sa loob ng bahay. Siguradong
hihimatayin yun kapag nakita niyang may kasamang CEO ang anak niyang mukhang nalunod sa kape at tubig. C9, humanda kayo! Ayan na, bumubukas na ang pinto. Heto na ang kaisa-isang tao na kayang magpatahimik sa buong barangay. Si Aling Celia, ang nanay ni Bella na walang ibang pangarap kundi makitang may maayos na trabaho ang anak niya. Hindi yung nakikipagbasagan ng muka sa kalsada. Mare, tignan niyo ang hawak niya. Sandok. At ang muka? Nakakunot ang noo na parang kulang sa bayad sa kuryente. Heto na ang plano ko. Pagsasabihan niya si Bella sa harap ni Liam, papahiyain niya ang anak niya dahil sa itsura nitong parang basang-basahan. Siguradong matu-turn off na si Liam kapag nakita niyang scary monster pala ang magiging biyenan niya. Go, Aling Celia! Isyala-syala mo tong si Bella para tuluyan ng lumaya si Liam sa buhay niyo. Nay, wait lang. Huwag mong ituyo yung nasa isip mo. Hindi po ito yung iniisip nyo. Nakakahiya. Lord, bakit ba ngayon pa lumagas si nanay na nakaduster lang at may dalang sandok? Liam, sorry talaga. Huwag kang matatakot. Mabait ang nanay ko. Sadyang protective lang talaga siya. Nay, huwag mo akong pagalitan sa harap niya, please. Maraming nangyari ngayong hapon. Mahabang kwento. At itong si Tiffany kasi ang nauna. Nag-defense lang ako. Pero bakit ba ganitong tingin sa akin ni nanay? Parang balak niyang ihampas sa akin yung sandok bago pa ako makapagpaliwanag. Kakahiya na talaga. Gusto ko na lang maglaho na parang bula kaysa makita ni Liam ang ganitong side ng pamilya ko. Good afternoon, Votita. My name is Liam, and I'm sorry for the commotions at Tapatnang House New. It's actually my fault, Paul. I brought some trouble with me, but Bella was just protecting herself and me. Please, why didn't you push ang pagalitan? Actually, I'm really impressed po kung paano niyo pinalaki si Bella. She's strong, brave, and very kind-hearted. If it's okay with you, Paul, I'd like to officially introduce myself properly inside. I also want to take responsibility sa lahat ng nangyari sa dress niya today. Don't worry, po, tita. I have the best intentions for your daughter. Sana po mapatawan niyo kami sa ingay na ginawa namin sa harap ng bahay niyo. Ano? Tita? Good afternoon po. Mare, nakita niyo yung ngiti ni Aling Celia? Yung sandok na hawak niya parang naging magic wand sa sobrang bilis na ibinaba. Isang ngiti lang ni Liam, parang nanalo na sa loto yung nanay. Nakakainis talaga. Imbis na magka-World War III sa pamilya ni Bella, naging meet the parents ang peg. Ang plano ko ay magmukhang squatter sila sa paningin ni Liam, pero naging respectful son-in-law pa ang drama nitong lalaking to. Wala na ba talagang makakapigil sa dalawang to? Lahat ng sabotahe ko, nagiging romantic moment. Sige, pumasok kayo sa loob, magmerienda kayo, pero huwag kayong magalala dahil ang scene 10 ay ang dulo na ng episode na to at sisiguraduhin kong sa outro, ako ang huling tatawa. Oh, ayan na mga mare. Nakapasok na ang ating prinsipe sa loob ng palasyo ni Bella, na kung tawagin ng iba ay bahay na kailangan na ng renovation. Tignan niyo si Liam, nakaupo sa sofa na may butas-butas pa ang foam, pero ang ngiti niya parang nasa 5-star hotel. At si Aling Celia, naku, ang bilis magsalang ng pitchel ng juice at biskwit. Kulang na lang ay maglatag ng pulang carpet sa sahig. Samantalang si Bella, ayon, nagmamadaling nagpalit ng pambahay na t-shirt na kupas na ang kulay, pero feeling maganda pa rin dahil suot pa rin niya yung amoy ni Liam. Nakakasuka talaga ang eksenang to mga mare. Akala niya ba ay ito na ang happily ever after? Pues, nagkakamali kayo. Habang nagtatawanan sila dyan, hindi nila alam na ang bawat tawa nila ay parang pako sa puso kong sawi. Pero sige, pagbibigyan ko muna sila ng ilang minutong katahimikan bago ko tuluyang pasabugin ang susunod na episode. Salamat, Lord. Sa kabila ng lahat ng kamalasan ko ngayong araw, mula sa kape, sa banyo, sa zipper, hanggang sa pag-eksena ni Tiffany, nandito pa rin si Liam sa tabi ko. Kumakain ng biskwit at masayang nakikipagkwentuhan kay nanay. Parang panaginip lang ang lahat. Yung tipong akala ko ay katapusan na ng mundo ko, pero naging simula pala ng bago kong buhay. Liam, thank you for staying. Thank you for seeing me beyond my mess. Kahit mukha akong ewan kanina, hindi mo ako binitawan. Ngayon ko lang nararamdaman na may lalaking handang tumayo sa tabi ko kahit anong gulo pa ang mangyari. Siguro nga, tama yung horoscope ko. Change is coming, and I think he's the best change I've ever had.
I hope this is the start of something real. And I hope, sana bukas, wala nang kape na tatalsik sa akin. You know, Bella, this is the most honest afternoon I've had in years. While on pretension, while on corporate talk, just simple conversations over biscuits and juice. Your family is wonderful, and you are something else. Despite everything that went wrong, you stayed strong and you even fought for us. That's rare. I don't care about the fancy restaurants or the expensive dates anymore. If being with you means getting soaked in water or coffee, then I'm willing to take that risk every single day. I'm not going anywhere, Bella. Consider me your constant from now on. So, get used to seeing me around, okay? Because I think I've finally found what I've been looking for in the most unexpected, chaotic afternoon of my life. O siya, tama na yung langgama na yan. Dahil baka pati ako ay magka-diabetes sa sobrang tamis nyo. Mga mare, narinig niyo yun? I'm not going anywhere daw. Sus, Liam, abangan natin kung hanggang kailan yung constant mo na yan. Pero aminin nyo, kinilig din kayo ng kaunti, no? Kahit na masama ang lood ko dahil naging maayos ang dulo, huwag kayo mag-alala. Dahil episode 1 pa lang ito, marami pa akong baon na sabotahe at chismis na siguradong ikalalaglag ng panganyo. Ano kaya ang gagawin ni Tiffany para makabawi? At ano itong narinig ko na darating daw ang long-lost childhood friend ni Bella na balikbayan? Naku, lalong hihaba ang pila ng mga marites sa labas. Kaya kung ayaw niyong mahuli sa susunod na bardagulan, siguraduhin niyo na nakaabang kayo sa episode 2. Ako pa rin ang inyong dakilang narrator na sutil, bitter, pero laging updated. Hanggang sa susunod na chismisan, mga mare. Bagush!